ang tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David. Ganito po ang nilalaman ng ating banal na aklat. Samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ito po, Kuya Bert, yung nilalaman ng tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David. Alam po ninyo, nung mga panahon yun, Kuya Bert, ay ang ating Panginoon talagang kahit na saan magpunta, sinusubaybayan ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga pananalita, at gusto talagang, gaya nga ng laging sinasabi niyo yung salitang gustong masilo ang ating Panginoon. Dito ho sinabi nitong mga eskriba na ito na ang Mesiyas daw ay anak ni David. Pero si David na rin ang kinasihan ng Espiritu Santo ang nagpayag ng sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan ko mapasuko ang iyong mga kaaway. Paano ho natin mabibigyan ng puwang ito para maunawan ng ating tagapakinig? Ano ho ba ang gustong palabasin dito ng ating Panginoon? Alam mo, Kuya Min, katulad ng tanong mo, kasi nakalagay sa banal na kasulatan, lalo na sa Lumang Tipan, na ang Mesiyas o ang Kristo ay manggagaling sa lipi ni David. Kaya ito ang itinuturo ng mga eskriba na anak. Kung lipi ni David, ang Mesiyas, siya'y anak ni David. Yun po ang talagang description. Ito ang malimit na laging ibinibigay, lalo na sa panahon ngayon, sa bayan ng Israel. Pero, Kuya Min, sa ganito ring paraan hanggang ngayon, dahil special sa kanilang Mesiyas, dahil nakalagay sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, na ang Mesiyas na ito o ang Kristo, ang siyang magliligtas sa kanila. Nang ibig sabihin, mawawala na sila sa pagkaalipin ng mga iba't ibang bansa. Kasi dumanas sila ng pagkaalipin ng mga Israelita. So, binibigyan nila ng special na attention ang Mesiyas na darating. Kaya nga, meron silang doon sa kanilang mga sinagoga o mismong sa templo ay may nakareserbang upuan doon. Ang Mesiyas o ang Kristo. Hanggang ngayon, meron pa yan. Dahil nga, ang ating Panginoon ay isinilang, no? Sa Bethlehem, hindi nila mapaniwalaan na ito na ang Mesiyas. Kasi kung anak ni David, ang Mesiyas, dapat ipanganganak siya sa marangya at magarbong kaharian. Hindi siya ipinanganak. Batid nating lahat, Kuya Min. Nandoon siya ipinanganak doon sa Sabsabat. Kaya paano paniniwalaan ng mga tao ito na siya mismo ang Kristo? So taliwas doon sa kanilang pananalig at pananampalataya na nakalagay sa Biblia na hindi pwedeng kilalanin nila ang Panginoon. Pero alam ba natin, yet hindi nila alam na si Saint Joseph ay lahi ni David. So ganitong parahan ay makikita natin na mismong ang Panginoong Jesus
Itinutuwid nila yung mali nilang pananalig at pananampalataya, lalo't ang turo ng mga eskriba. Ito rin ang ginagampanan ngayon ng ating simbahan. Ito rin ang ginagampanan ng halos lahat ng ating kaparian. Na sa pagtuturo ng iba't ibang mga denominasyon, itinuturo sa atin ang tamang paraan, katulad ng pagturo ng Panginoon dito ngayon sa mga taong tinuruan ng mga eskriba. Kaya nga ang tanong niya, papanong masasabi na anak ni David ang Mesiya? Habang mismo si David ng kasihan ng banal na Espiritu ay siyang nagsabi mismo, Panginoon, umupo ka sa aking sa aking kanan. Ang aking Panginoon mismo ay tinawag na Panginoon ni David, ang Panginoon na sinasabi ngayon na anak niya. Paano mangyari yon? Kaya nga, Kuya Min, kung titingnan natin at wawariin natin, mahirap tanggapin ang pagkakilala sa ating Panginoon, bagamat hanggang ngayon, marami pa rin hindi naniniwala at nananalig na ang ating Panginoon ang siyang mismong Kristong ipinangako ng Diyos sa lahat. At hindi nila kinikilala na ang ating Panginoon ay Diyos. Ito ang tunay na tunay. Kaya nga ang mga eskriba at pariseyo ay gusto nilang idemanda ng blasphemy. Na? Kasi sinasabi nilang itinutulad ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa Diyos. Ito ang hindi nila mapaniwalaan. Kasi nga, paano nilang paniniwalaan? Isinilang. Kilala nila ang mga magulang na alam nilang magulang na kinagisnan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa atin, Kuya, ang ibig sabihin nito, sana yung mga salita ng ating Panginoong Hesus ang dapat lang nating pakinggan. Huwag tayong makinig kahit na kanino. Huwag tayong makinig kahit na sino pang magturo sa atin na inililihis tayo na ang ating Panginoong Hesukristo hindi siya Diyos. Sa mga tuwid, Kuya Bert, sa panahon ngayon, meron pa rin mga iskribat para sa'yo? Marami, Kuya Min. Napakadami. Hindi pa pala naalis yung mga iskribat para sa'yo hanggang sa panahon ngayon. Ay, maraming gumagaya kasi halos ang itinuturo nila, ang pagturo nila ng mga eskriba Ang pananalig lamang nila ang Diyos Ama Hindi nila kinikilala ang ating Panginoon. At hindi nila kinikilala na si Diyos, ang banal na Espiritu. Habang dito, binanggit na ng ating Panginoon. Ng kasihan. ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. Si David. Paano mong sasabihin ngayon na walang banal na Espiritu? Na walang personang Espiritu? Meron. Amen. Papatuloy ho kami ni Kuya Bert. Maganda ho yung, sana ho na nakakapulot ho tayo ng aral dito sa atin ng mga tinutungayan na ito. At mapagwari-wari ho natin na yung mga ibang mga aral na ating napapakinggan ay hindi tayo basta nadadala ng mga aral ganon. Sana ho maunawa natin ang Napakaganda ng tunay na sinabi aral. mo, Kuya Men.